Magandang araw mga kaibigan. Si Jose Claire Castro ngayon nakahanap ng katapat. Nawalan siya ng angas at tapang sa kay Senator Cynthia Villar. Rumesbak si Senator Villar dahil nung isang araw sa press conference ni Jose Claire Castro, kasalanan daw ng mga Villar, especially Senator Cynthia Villar, yung dahil sa pagpasa nila ng rice tarification law. Kaya nagkakahirap-hirap ang mga farmers, yung bigas, wala nang kapangyarihan ng NFA, mag-angkat ng bigas. Basta sinisi nilang mga Villar ang palasyo through Jose Claire Castro. Kasama na ito sa panggigipit ng palasyo sa mga Villar nang dahil sa pagtalon ni Camille Villar o paglipat sa kabilang bakod. Ito, rumesbak si Senator Villar, Cynthia Villar, na hindi alam daw ni Castro ang kanyang na sinasabi tungkol sa rice tarification law. Nagpaliwanag ang senadora kung ano ba talaga ang problema sa bigas. Okay, pakinggan natin itong balita ng DZAR. Mula sa palasyo, bumuelta si Senadora Cynthia Villar sa akusasyon na siya raw ang humaharang sa pagbabalik ng kapangyarihan ng National Food Authority o NFA. Git ng senadora, ang rice tarification law ay reforma laban sa korupsyon at hindi dapat sirain ng maling impormasyon. Si Troy Gomez magbabalita. Maring itiranggi ni Senadora Cynthia Villar ang akusasyon ni Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office na siya ang pumipigil sa pagbabalik ng kapangyarihan ng NFA. Git ni Villar, ang Rice Tarification Law o RTL ay isinulong para tapusin ang dekadekadang suliranin ng katiwalian at pagkalugi sa NFA. Ayon kay Villar, sa ilalim ng RTL, patuloy pa rin bumibili ang NFA ng palay para sa buffer stock. Bukod dito, may pondong Rice Competitiveness Enhancement Fund na ginagamit para bigyan ng makinarya at pasilidad ang mga kooperatiba ng magsasaka. Binigyang diin din ng senadora na ang dating sistema ng NFA ay puno ng isyu ng korupsyon at maling pamamalakad, mula sa napaulat na pagkakabulok ng bigas hanggang sa hindi natukoy ng mga benepisyaryo ng subsidiya. Lumaki ang utang ng ahensya sa mahigit 152 bilyong piso. Sa ilalim ng bagong batas na niladaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Republic Act 12078, ang Department of Agriculture na ang may kapangyarihang umaksyon sa mga krisis sa bigas, kabilang ang importasyon kung kinakailangan at buffer stocking na may malinaw na monitoring. Kaya hamon ngayon ni Villar, imbes na ibalik ang luma at sirang sistema, dapat pagtibayin ang reforma para tunay na makinabang ang mga Pilipino, lalo na ang mga magsasaka. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez. Okay, so yun. Baka hindi alam ni Jose Claire Castro yung bagong batas. Pinirmahan na ng kanyang amoy. Hindi na NFA ngayon ang bibili ng bigas. Gobyerno na. O ang Department of Agriculture na. Kasi ang NFA, punong-puno ng katiwalian. So, kasi sinisisi ni Jose Claire Castro yung rice tarification law dahil daw ang NFA hindi na makabili ng palay. Mali. Sabi ng Senador Cynthia Villar, maling impormasyon ang sinasabi ng anti-Claire Castro natin. May bagong 12804, nakalimutan ko yung binanggit. Nandun na nagkaroon na ng amendment sa mga batas at yun na nga, pinirma ng Pangulo, Department of Agriculture na, wala na sa NFA. Kasi matatandaan ko, mga last year ata yun, sinuspend ng ombudsman ang dami, more than 100 plus top officials ng NFA, kabilang na yung general manager ba yun? Yung pinakamata, sinuspend. Kasi nagbebenta sila ng bigas na dinideclare nilang unfit for consumption, kailang okay pa, maganda pa. Tapos walang bidding.
Ganon. Sinuspend ng ombudsman at inimbestigan at I don't know, wala na akong na-monitor na resulta kung sino yung mga mapapanagot. Kaya lang, ang siwalat mismo, taga NFA, I think Deputy General Administrator o Deputy Administrator ang nagsiwalat at napatunayan totoo nga. Ganyan katiwali ang NFA at ay nako, talaga ang ating Anti-Claire, talagang kung sino na lang ang kanyang maituro, yun na lang, pasangilan kung sa Bisaya. But then, hindi paluloko ang mga bilyar. Matitigas ito. Anong ginagawa sa mga bilyar ngayon? Ginigipit. Yung rice tarification law na yan, sinisisi kay Cynthia Villar. Yung Prime Water, kumpanya ng mga bilyar na tungkol sa pagbibigay serbisyo ng drinking water, mayroon ng threat na iimbestigahan pag open ng Kongreso. Yung si Camille Villar, mayroon ng show cause order ng COMELEC na ihahain sa kanya dahil daw sa alleged vote buying. Yan tanong, nung hindi pa siya inendorso ni BP Sara, wala namang problema kay Camille Villar. Open man kung anong gawin ni Camille Villar. Ngayon lang na inendorso na, saka na lalabas yung show cause order na kunuhay, may vote buying. Nako, kung vote buying, halos lahat vote buying. Ako, naka-experience ako niyan. Nung nakarang eleksyon, nung May 2022, bumoto kami sa aming farm. Kailang wala kami doon nung bigayan na ng pera. Binigyan kami ng pera kaming mag-asawa Kaya hindi namin tinanggap. Tinanggap ng aming katiwala doon. Kaya lang, nung ibigay sa amin, sabi, ayun namin, namin yung pera. Kasi para daw sa amin So, yun yung mga alam ko, may mga probinsya dito sa Mindanao. Grabe, aabot sobra 5,000 ang isang botante sa ibang probinsya, hindi ko na lang banggitin. Ganon katindi, kaya pag nanalo ang mga mayor sa mga lugar na yun, wala na talagang yung IRA, Internal Revenue Allotment, wala nang asahan ng mga serbisyong tao kasi 5,000 isang boto lang mayor. Ganon katindi ang vote buying. Ayan, sasampulan nila Villar vote buying. Anyway, salamat Senator Cynthia Villar na binigyan nyo ng katapat si Jose Claire Castro sa inyong pagpalag. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang beneficiary sa ating programa ay mga Tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig.